pagbagsak ng power grid. Paparating na ako pare, bumagsak ang 4 na kwarto, nagdulot ng krisis at blackout sa buong estado. Ang Texas, isang estadong matatag sa init, ay biglang napasailalim sa dalawang malulupit na bagyong taglamig. Ang mga pamilya ay nakaranas ng matinding lamig at pagkawala ng kuryente na naging banta sa kanilang buhay. Pag-uusapan natin ang dakilang pagyelo sa Texas, kung paano ito naging record holder at mga paraan sana para hindi ito lumala. Nang dumating ang malamig na hangin noong Miyerkules, sinabi ng electric utility na handa silang tumugon sa anumang ulat ng pagkawala ng kuryente. Pero malayo ito sa katotohanan. Kinabukasan ng umaga, naglabas ng unang weather advisory sa Hilagang Kanlurang, Texas at nagsimulang bumagsak ang nagyelong ulan na kumalat sa kalapit na county pagkalubog ng araw. Bandang 3:00 ng hapon, dumula sa taxiway ng paliparang pandaigdig ng Pittsburgh ang isang Delta Airlines flight, walang nasaktan. 3 oras naghintay ang mga pasahero sa eroplano bago pinababa. Kakailanganin pa ng 24 na oras para matanggal ito sa runway. Kahit na ayos agad ang insidente ng Delta, ito pa lang ang simula ng mga susunod pang mangyayari habang lumalala ang sitwasyon sa Texas. Makalipas ang ilang oras, dinagsa ng desperadong tawag ang Fort Worth 11 Center. Anong gagawin ko? Diyos ko, parang nabangga ako siya habang umiikot kotse ko. May ginoo sa katabing kotse na sumisigaw. Di ko alam ilan pero nagsisiksikan at nagkabuhol-buhol ang mga kotse. Dumating ang mga unang rumesponde sa aksidenteng kinasangkutan ng 133 sasakyan. Karamihan sa mga sangkot ay healthcare worker na naka-scrubs at may hospital badge. Kasama rito ang isang off-duty na emergency medical technician na agad tumulong at nagtrabaho ng ilang oras. Kahit na may bali siya sa bukong-bukong at iba pang sugat mula sa banggaan. Pupuntahan ka namin, ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Pwede ka bang umatras kung basagin ko itong bintana? Isinara ng mga fire engine ang kalsada para maiwasan ang karagdagang banggaan. Halos 120 emergency responder ang naroon sa lugar para linisin ang kalsada. Dumating ang mga bus para tulungan ang mga motorista na magpainit matapos silang mailabas sa sasakyan laban sa hypothermia. Sa 4 na oras na operasyon, 6 ang namatay at mahigit 60, kabilang 4 na pulis, ang ginamot dahil sa sugat. Dahil sa lakas ng bagyo at aksidente, ilang araw pa bago malinis ang kalsada. Ang banggaan ang pinakamalaking aksidente noong Pebrero 21, pero marami pang sumunod. Habang lumalala ang sakuna, nagdeklara ang Texas ng state of emergency, ngunit may malaking pagkukulang sa kanilang tugon. Kahit binigyang prioridad ang gas, sobra pa rin silang umasa sa electric heating, na nagpakita ng kakulangan sa kahandaan sa pamamahala ng enerhiya. 22 planta ng kuryente na gumagamit ng gas ang napilitang magsara tuwing weekend dahil sa matinding lamig. Ang mga infrastruktura, kabilang ang mga pasilidad ng produksyon at mga pipeline ay hindi dinisenyo para gumana sa ganitong kalamig na kondisyon. Dahil sa mataas na demand, tumaas ang presyo kaya mas mahal ang pagpainit at mas mataas ang panganib ng brownout. Dagdag pa, ang pagsasara ng mahahalagang industriya ay nagbanta ng pagkaantala sa ekonomiya ng bansa. Parang hindi pa sapat iyon. May paparating pang hindi pa nararanasang pangyayari ng taglamig na tumutungo diretso sa timog silangang Texas. Pagsapit ng hapon, dumating ang Arctic na malamig na hangin na may niyebe, yelo at nagyeyelong ulan at lalong lumakas ito sa gabi. Ang bagyo ay sanhi ng 2 weather pattern. Una, mas mataas sa normal. Ang mataas na presyon sa polar region ay nagdulot ng mababang presyon sa hilaga ng United States kaya pumasok ang malamig na hangin sa Texas. Dagdag pa, ang polar vortex ay nagtulak ng bugso ng lamig mula North Pole. Hindi madaanan ang mga kalsada at bumaba ang temperatura sa teens o single digit na may wind chill na mas mababa sa 0. Dahil dito, naglabas ang estado ng unang wind chill at hard freeze warnings. Tumaas ang demand sa kuryente at gas dahil pilit nagpainit ang mga tao sa hindi handang bahay dahil sa matinding pangangailangan. Nagsimula ang biglaang pagkawala ng kuryente at nagbabala agad ang Electric Reliability Council of Texas ng posibleng rolling blackouts sa araw ding iyon. Nagdeklara si Pangulong Joe Biden ng state of emergency. Sa mga unang oras ng umaga, inutusan ng Electric Reliability Council of Texas
ang mga kumpanyang elektrisidad na bawasan ang kuryente upang maiwasan ang pag-shutdown ng grid. Ang load shedding na ito ay nagdulot ng pagkawala ng kuryente sa mahigit 6 na milyong tao. Isa sa mga naapektuhan ang pamilya Beckel. Nagsimula ito sa tawag sa siyam na isang-isang. Kaya naisip namin kailangan ng wellness check para malaman ang nangyayari. May pamilya pa kami doon at huling kausap nila nawalan sila ng malay sa tawag. Gusto lang naming malaman kung okay sila. Maghintay ka muna sa linya para sa medical. Dumating ang Houston Fire Department matapos ang 13 minuto pero umalis din dahil walang sumagot. Nang tumawag muli ang dispatch, hindi niya binalaan ang mga bumbero tungkol sa posibleng pagkalason sa carbon monoxide. Walang tao ron kaya ganun ang sitwasyon. Kung kailangan nilang pilitin pumasok, babasagin nila ang pinto at aalisin ang kandado. Oo, ayos lang, gawin nyo agad. Sige, pero kamag-anak mo ito, 'di ba? Pamilya natin sila. Iniisip naming baka nalanghap nila ang carbon monoxide sa garahe. Bakit mo iniisip na yung mga kotse ay yung mga taong tumawag kanina? Bakit siya mag-i-inhale ng carbon monoxide ngayon? May bukas na kotse sa garahe at nagluluto sila dahil brownout kaya sinusubukan gamitin ng mga device. May mga unit na tayo ron. Ipapaalam ko sa kanila, gagawa ako ng tactical na desisyon tungkol sa insidenteng yon at papapuntahin ko ulit ang HPD doon. Umalis sila nang hindi nakipag-usap sa kahit sino. Mahigit 2 oras na mula unang tawag at tahimik pa rin ang nag-aalalang kamag-anak. Tumawag ako 2.5 oras na ang nakalipas para sa wellness check. Nais ko lang ng update. Sige, pupunta kami doon. May nakausap ka ba sa loob ng bahay? Nakausap ko na ang fire department. Sabi nila ilang minuto lang ang truck doon. Iyon lang ang nasabi nila. Wala pa akong ibang masasabi sa'yo. Pareho pa rin ang alam ko sa kanila. Walang bagong update. Kahit na ito na ang ikatlong pagbisita sa bahay, naligaw pa rin ang fire department. Dumating sila bandang hating gabi. Wala pa ring sumasagot sa katok. Pero sa pagkakataong ito, hindi na lang sila umalis. Sa halip, tumawag sila at nagtanong pa ng dagdag na mga tanong bago pumasok sa bahay. Pumunta sila pero mukhang walang tao. Bakit sa tingin nyo? Sigurado ka bang may tao doon? Iniisip naming nawalan ng malay ang pamilyang may 2 magulang at 2 anak dahil sa paglanghap ng carbon monoxide. 4 na miyembro ng pamilya ang natagpuang walang malay at pinaniniwala ang mahigit 12 oras na silang ganoon bago dumating ang mga rumesponde. Para sa 46 na taong gulang na ina at sa kanyang 7 taong gulang na anak na babae, huli na ang lahat. Pareho silang namatay sa lugar. Ang ama at 8 taong anak ay walang malay, pero buhay at dinala agad sa ospital. Nakakalungkot, bukas pala ang harapang pinto ng bahay buong oras. Natuklasan din na ginagamit ng ina ang sasakyan para magpainit ng puntahan siya ng asawa sa garahe. Nakita niya ang asawa niyang walang malay sa sasakyan na bukas pa ang makina. Sa Conroe, isang pamilya rin ang nagising sa matinding trahedya makalipas ang 4 na oras. Kalaunan, natagpuang walang malay si Christian Pavone, 11 sa kama katabi ng kanyang nakababatang kapatid. Ilang oras pa lang, sabik si Christian makita ang niyebe sa unang beses matapos lumipat sa United States mula Honduras noong 2019 para manirahan sa kanyang ina. Makikitang malungkot si Christian na naglalaro sa niyebe sa home video. Ang 5 miyembro ng pamilya ay nagsisiksikan sa isang kwarto ng kanilang mobile home. Idineklarang patay si Christian noong hapon na iyon, tila dahil sa hypothermia, pero ibang kwento ang lumabas sa autopsy na nagdulot ng demanda. Habang kinakaharap ng mga pamilya ang bagyo sa kanilang bahay, nagsimulang bumigay ang infrastruktura ng estado sa matinding presyon. Maraming planta ng methane gas ang nawala ng kuryente dahil hindi sila itinuturing na mahalagang serbisyo, kaya nahirapan silang mag-supply ng gas sa mga power station. Para labanan ang kakulangan sa enerhiya, tinaasan ng mga regulator ang supply ng kuryente. Dahil sa aksyong ito, biglang tumaas ang presyo at lumaki ang bayarin ng kuryente ng mga residente. Apektado rin ang mga kalapit na estado ng lamig, pero nag-angkat sila ng kuryente mula silangang baybayin. Gayunpaman, kaunti lang ang naitulong nito sa Texas na halos may sariling electric grid at kakaunting koneksyon sa labas. 5 araw na mula nang magsimula ang bagyo at lalo lang itong lumalala. Ramdam na ng mga grocery store ang problema sa supply, kaya nililimitahan na ang pagbili ng tubig at propane. May magkakaibang pahayag sa media tungkol sa pagkawala ng kuryente. Ayon sa gobyerno,
Renewable energy ang sanhi, pero giit ni Ericot, hindi nagilong wind turbines ang pangunahing dahilan ng brownout. Kinabukasan, tumaas ang temperatura pero hindi alam ng mga Texan ang susunod na mangyayari. Habang lumilipas ang araw, mas maraming power generation ang naibalik at natapos ang rolling blackouts sa buong estado. Habang lumuluwag ang krisis sa kuryente, isang bagong hamon ang lumitaw. Dahil sa matinding panahon, nasira ang water main kaya pinatuluan ng mga tao ang gripo para hindi magyelo ang tubo. Bukod pa rito, naapektuhan ng pagkawala ng kuryente ang mga planta ng water treatment kaya bumaba ang presyo ng sistema ng tubig. Malaki ang epekto. Halos kalahati ng taga-Texas nawalan ng malinis na tubig. Ang tanging magagawa nila ay pakuluan ang tubig mula sa gripo o tunawin ang yelo. Pero dahil sa tuloy-tuloy na brownout, marami ang hindi nakagawa nito. Naipakita sa social media ang hirap ng sitwasyon. Puno ng larawan ng mga taong nag-iigib ng tubig gamit ang timba at gumagamit ng pansamantalang solusyon gaya ng plastic na bag at inidoro. Apektado ng brownout ang pamimigay ng pagkain kaya may napaalis sa pila pero mas malala pa ang naranasan ng iba. Nagbaha sa ilang bahay at apartment dahil sa pagsabog ng mga tubo at linya ng tubig. Maraming bahay ang may pangunahing linya ng tubig sa harap na natatakpan ng makapal na nyebe, kaya hirap hanapin ng mga residente ang shut-off valve. Habang hirap ang mga residente sa nagyelong linya ng tubig, tinawag naman ang mga bumbero dahil sa sunog sa Hilton Garden Inn. Dumating sila sa hotel kung saan makikita ang apoy at malalaking usok na umaakyat mula sa bubong. Puno ang hotel at halos lahat ng 100 at 2 kwarto ay okupado ng mga lokal. Dahil sa matinding panahon, nagkaroon ng kakulangan o pagkawala ng tubig sa kanilang bahay. 4 na kwarto ang bumabagsak na. Kung papasok tayo dyan mamaya, kailangan na nating buksan ang pinto. Wala nang oras para sa susi. Parang tugon ng Salvation Army, maraming residenteng nawalan ng tirahan. 2 araw bago ang sunog, nagbaha sa hotel lobby dahil sa nagyelong tubo, kaya pinatay ang fire sprinkler system para maiwasan ang dagdag pinsala. Mahina ang proteksyon ng gusali, kaya nang magsimula ang sunog at hindi gumana ang sprinkler, mabilis kumalat ang apoy. Nahirapan ang mga bumbero dahil nasira ng sumabog na tubo ang supply ng tubig. Naapula nila ang apoy matapos ang hating gabi. Isang bisita ang nasugatan at 2 ang ginamot dahil sa usok. Nakakalungkot, namatay sa sunog ang alagang chihuahua na si Chico bago ang 9 na araw. Natapos na ang matinding pagyelo, pero ngayon pa lang nagsisimula ang laban ng mga biktima ng krisis sa kuryente. Panahon ng tuklasin ang dahilan ng malaking pagkakamali. Talaga bang walang kapantay ang matinding pagyelo at nagkataon lang ba na hindi handa ang Texas? Pangunahing isyu ang mataas na pangangailangan sa enerhiya sa estadong hindi handa. Sinisi ang sakuna sa matinding panahon pero inaasahan na ito. 3 beses na ring di sinunod ang mga rekomendasyon. Inamin ng ERCOT na muntik nang mangyari ang matagalang blackout na maaaring umabot ng ilang buwan noong pagkawala ng kuryente. Ipinagtanggol ng kumpanya ang ginawa nila na humantong sa pinakamalaking sapilitang pagkawala ng kuryente sa kasaysayan ng United States. Humigit kumulang 70% ng mga Texan ang umaasa sa Electric Reliability Council of Texas para sa kanilang kuryente na pangunahing nagmumula sa mga pinagkukunan tulad ng natural gas, hangin at carbon. Bagamat mahalaga ang papel nito, walang sariling power grid ang ERCOT. Sa halip, nakikipagtulungan ito sa mahigit 18 kumpanya, provider at utility sa energy market upang pamahalaan ang supply ng kuryente. Nalungkot ako, 19 ang namatay sa carbon monoxide poisoning habang may bagyo. Isa sa kanila si Christian Pabone, 11 taong gulang na may parehong sanhi ng pagkamatay base sa autopsy. Una, inakala nilang hypothermia ang sanhi ng pagkamatay niya, pero natuklasan na carbon monoxide poisoning pala ang totoo. Nalaman ng investigador na ang nakamamatay na usok ay mula sa gas-powered generator na panglabas sana. Kapansin-pansin, ang Texas ay kabilang sa 6 na estadong walang mandato sa carbon monoxide alarm. Makalipas ang panahon, libu-libong taga-Texas ang nagsampa ng kaso sa Electric Reliability Council of Texas dahil sa pagkamatay at pinsala, ngunit nabigo sila. Nagpasya ang Korte Suprema na may sovereign immunity ang tagapagtustos ng enerhiya
na nagpoprotekta sa mga ahensya ng gobyerno na nagbibigay ng mahahalagang serbisyo. Mayroong 146 na pagkamatay sa kabuuan, ngunit maging ito ay pinagtatalunan pa ng komunidad. Umabot sa P130 bilyon ang pagkalugi dahil sa pinsala at nawalang oportunidad dulot ng mga bagyo. Natuklasan ng investigasyon ng National Transportation Safety Board na may babala na ang tagapamahala ng kalsada tungkol sa matinding panahon bago ang karambola ng 133 sasakyan. Kahit may de-icer sa kalsada, bumaba pa rin ang temperatura kaya naging delikado ang daan. Ipinasa ng Texas ang Senate Bill 3 na nag-uutos ng weatherization ng mga pasilidad ng enerhiya at regular na inspeksyon para sa pagsunod. Pinabuti ng ERCOT ang pagtugon sa emerhensya at komunikasyon kaya mas maaasahan ang grid. Pinalakas din ng Public Utility Commission ng Texas ang pamamahala at pagpapatupad para matiyak ang pagsunod sa mga bagong pamantayan. Tinuruan ng mga kampanya ang mga residente tungkol sa pag-insulate ng bahay, paghahanda sa emerhensya at panganib ng carbon monoxide poisoning. May tanong pa rin, sapat ba ang mga hakbang na ito sa matitinding panahon? Gagawing prioridad na ba ang weatherization? At ang pinakamahalaga, handa na ba ang Texas sa mga paparating na bagyo? Panoorin ang susunod na episode. Kung interesado ka sa video, paki-like at magkomento para suportahan ang channel.